Mga kapuso, siguruhing ligtas ang pagpaparadahan ng inyong mga sasakyan. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, 6 sa kada 10 kaso ng carnapping ay nangyayari habang nakaparada ang sasakyan ng walang bantay. Alamin ang tips kontra carnapping sa balitang hatid ni Jamie Santos. July 2013 nang mabiktima si Alfred ng mga carnapper. Ipinarada niya lang daw ang kanyang sasakyan malapit sa kanyang opisina sa Quezon City. Dahil nga marami ring nakaparadang sasakyan, hindi raw niya inakalang mapupuntirya pa ng mga kawatan ng kanyang sasakyan. Nakuha siya ng between 2 to 4 a.m. Yun ang sabi ng mga nakakita. Sabi may nakita silang mga nakaputi na parang nasa gilid ng sasakyan. Matapos ang 3 araw, na-recover ang kanyang sasakyan. Yun nga lang, tinangay ng mga suspect ang kanyang mga personal na gamit at iba pang piyesa ng sasakyan tulad ng baterya, radiator at speaker. Ngayon, doble ingat na raw siya. Nagpalagay na rin daw siya ng security alarm kasabay ng paglalagay ng steering wheel lock. Hindi na ako nagpa-park ngayon sa mga hindi ko sigurado. Yun na yung pagka hindi ako sigurado, hindi ko siya iniiwanan. Sa record ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa taong 2012 hanggang 2013, umabot ng mahigit 6,000 kaso ng carnapping ang naitala sa buong Pilipinas. 65% o 6 sa kada 10 kaso ng carnapping nangyayari habang nakaparada ng walang bantay. Karaniwan din daw sumisimple ang carnapper mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sa ating mga drivers o yung ating mga nagmamayari, possessor ng sasakyan, huwag basta-basta magpapark sa mga ilang na lugar, yung madilim. Payo ng mga otoridad, mainam daw na gumamit ng steering wheel lock. Kung may mga ekstrang pera naman daw, makabubuting magpakabit ng GPS navigation device. Huwag din daw paparada na may maiiwang tao sa loob ng sasakyan at bukas ang makina. Mas mainit daw kasi ito sa mata ng mga carnappers. Nagiging modus na raw kasi ang pagsalisi sa driver pagbaba nito at bigla na lang tinatangay ang sasakyan. May mga modus na ang mga carnapper ngayon sinasabing bump and rub. Yun yung parang babanggain sa likod. Ang tendency, bababa ka kaagad ng sasakyan. Nakabukas pa nga yung pinto. So anong mangyayari? Habang nakikipag-usap ka dun sa nakabangga mo, kasi magtataka ka, bakit ka nabangga? Dalawa lang kayong bumabiyahe doon. At kung nabangga naman ang sasakyan at mukhang kahina-hinala ang nakabangga, mainam daw na wag nang bumaba at yayain na lang ito sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Tandaan din daw ang plate number nito. Sa mga motorsiklo naman, piliin ang paparadahan. Huwag daw tatabi sa malaking sasakyan dahil posibleng matakpan ng motor habang may gumagawa ng pagnanakaw. Higit sa lahat, maging alerto at agad mag-report sa mga pulis. Gusto namin ipananawagan sa ating mga motorista, sa ating mga drivers na don't hesitate to report it to the Highway Patrol Group. Jamie Santos, GMA News.